So ayun po, magandang araw po sa inyo lahat mga madam, mga sir, mga boss, at welcome again po sa ating vlog. So sa araw po na ito ay andito po kami ngayon sa bahay naman po ng San Manuel, Tarlac. Ayan po, San Manuel, Tarlac. Ito po ay meron kami ipapakitang 11,700 daw po itong area po nito. So 1.1 hectare na mayroong 700 square meter na butal. Ayan po, so 1.1 hectare po ito mahigit. At naka ano po siya, i-explain ko na lang po sa inyo dahil medyo may kaano yung kanyang lote, yung kanyang shape. Ayan, so ito po yung barangay road na papunta po sa National Highway, siguro sa MacArthur Highway. Mga ilang metro lang, mga 400 meters lang po ang layo po niya sa MacArthur Highway. Tapos paglabas mo doon, may 7-Eleven po doon. Yung way papunta po doon sa Moncada, at ito yung way naman po sa papunta sa Rosales, Pangasinan. So itong property nito ay na-survey na po. So ito po yung muhon po niya. Ayan, kakasurvey daw po ito siguro mga 2 weeks na. 2 weeks na. Ayan, so ang presyo po ng property nito ay 4.5 million. So ilan yung mangga niya? 6. So meron siyang 6 na mangga. Dati daw hindi daw kasakop yung mangga. So nung pinasurvey nila, nasakop naman na yung mangga. Tapos ang alam nilang property nila noon hanggang doon, tapos hanggang dito. So nung pinasurvey nila, dito na mag-i-start yung property nila at hanggang doon. So ipapakita ko yung muhon sa part na yon. Ayan. So doon sa part na yon, meron naman siyang part na ng barangay road. Corner lot dito eh. So ang dati nilang alam kasama to, kasi 50 years na nilang binubukid daw to. Ito daw lahat yung binubukid nila. So nung pinasurvey, simula doon hanggang dito, so so part na ito hindi na nila sakop. Pero sabi naman nila, kaya nagtataka sila ba't di daw nila sakop. So siyempre surveyor po yung na po dyan. So ang nakuha daw po nila dito 1.1 hectare and 700 square meter. So hanggang dito po yung property nila. Ayan. So ito po yung pangalawang muhon. Ayan, to. Ayan po yung nakahukay doon. So diretso po doon. So meron po dito po, meron pong bakanting lote na hindi na po sakop ng property. Nagtataka daw sila ba't hindi na daw sakop ng property. Sabi nga po nila 50 years na namin binubukid dyan, hindi daw nasakop to. So ibig sabihin yan, sakop na po rito. Pero sa kanila rin daw to eh. Mga binete na raw doon nila to, mga kabahayan dito. Ayan. So ito nga po ay extrajudicial at settled naman na daw po dahil nag-usap-usap na silang mga magkakapatid dahil namatay na daw po yung kanilang yung isang nakapangalan sa titulo, yung kanilang father. So ang buhay pa naman daw yung kanilang mother na nakapangalan sa isang nakapangalan sa titulo, kaya extrajudicial pa rin siya kasi may namatay. So willing naman na daw po silang ibenta silang mga magkakapatid, at nag-usap-usap na daw po sila at pinasurvey na nga po nila para alam nila yung property, para bago, mas maganda po yung ginawa nila kasi bago nila ibenta at pinasukat po nila. At sabi ko naman nga po, baka naman may error sa pagsukat nila, pero sabi ko naman kasi pwede naman ipa-relocate ulit kung gusto po nila. Kung gusto niyo po, kako naman, kasi medyo direct naman po kami kako sa nila, pero sabi naman na-relocate naman na, sabi naman po. So ayan, so na-relocate na lang po. Dito na siguro magkakaroon tayo ng daan, kasi dito sa part na yan ay barangay road pa rin po yan eh. So may widening siya, mga 2 meters siguro yung widening niyang barangay road, o kaya 1 meters po. So dito na yung ano niyan. So magkakaroon po tayo dito na tayo mag-gate papasok sa property, kasi doon naman pwede naman doon kasi may widening naman sa part na yun eh. So pwede naman doon at pwede naman dito. Yan. So corner lot, at ang source of water po dito nawasa dahil may nawasan na rin po dito. May nawasa. At power line dyan po, tsaka internet connection dyan na rin po siya. So kaya natatawa nga ako sa sukat ng property nito. Bakit hindi kaya hindi umano dito sa barangay road. Hindi siya dumikit ng maayos. Ayan. So itong property po na ito ay flood free. Tinanong ko nga yung source po namin dito sa property na ito. Taga dito lang din sila. Sabi ko, tinanong ko, boss, baka naman binabaha dito. Sabi naman, hindi binabaha dito. Sabi naman po niya. So
hanggang dun pa po yan. Ayan, sayang nga po at wala kaming drone dahil si Boss Jason po ay merong siyang pinapagawa o meron siyang inasikaso, kaya kami na muna nag-vlog, tapos yung kanyang drone video na lang po, yung drone picture ay i-upload na lang po namin kung sakali at mabalikan po namin. Ayan. So may ano ni, nakalimutan ko sinabi, 6 yata na mangga o 7. So may mangga na po siya, tapos palayan, no, laki ng baka, oh. Buntis pa siya. So pwede kayo mag-alaga ng kambing, baka. Yan, dito naman po ay mga kabahayan na po, so hindi nakakatakot sa property dahil mga kabahayan na po yan. Ayan po. So ang ganda ng bahay doon, no. So mga ilang metro lang po ang layo po niya sa MacArthur Highway. Ang magandang exit na lang kung sakasakali, pwede naman pong mag-Anaw-Tiplex na lang. So Anaw-Tiplex, din lang po yung Anaw-Tiplex, mga ilang kilometro lang po ang layo niya. Tapos sa town proper ng San Manuel, siguro mga 1 kilometro lang po siguro. Tapos sa town proper ng Moncada, sa mga 3 o 4 na kilometro po. Tapos sa SM City Rosales, sa Pangasinan, sa boundary, mga ilang kilometro lang po. Sa SM City Rosales, mga ilang kilometro. Sa Tiplex Carmen, mga ilang kilometro lang din po. So pwedeng it's either Carmen Tiplex or Tiplex po ang exit nyo kung sakasakali. Ayan po. So yan na, may power line, internet connection dyan na rin po, tsaka maraming dumadaan. Ayan, malapit sa highway, malapit sa 7-Eleven, malapit sa 7-Eleven po ito. Kaya sa Jollibee, sa may Moncada, malapit lang din po. Tapos yan, SM, malapit lang po talaga. Sa mga hospital, malapit lang din po. Kaya hindi natin problema. At ang maganda rin po dito, simentado po ang lahat ng daan papunta po sa MacArthur Highway. Kahit kotse makakapasok po dito. Ayan. So 4.5 million asking price, negotiable po naman daw po. Baka daw po may bigay po nila sa inyo ng hanggang 4.3 or 4.2. Yung po ang sabi sa amin ng yung source po namin, dahil kanina po nakausap namin yung isang Hears o isang may-ari. So sabi niya, asking nyo ng 4.5, kung tumawad try nyo i-ano sa 4.3 hanggang sa 4.2, sabi naman po nila. Yan, dahil may 5% naman po kami dito. At sagot po nila yung capital gain tax, tapos yung kanyang state tax po dahil isa lang po namatay. So ayun po ang usapan namin kanina. So ayun po, kung sakaling gusto yung puntahan itong property nito ng personal, tawagin nyo lang po ako para ma-schedule po natin, or para masamahan po namin kayo, may pakita po namin sa inyo itong property nito. At maganda naman po siya, flat at tahimik. Ayan po. Tapos may mountain view dito, yung Mount Bangkay. Kitang kita po dito. Kuya po na po yan. Yan, sa bayan na po ng Kuya po Nueva Ecija. So malapit lang po dito yung Kuya po Nueva Ecija. Mga ilang kilometro lang po. Siguro nasa mga 3 kilometro siguro. Ayan. So hanggang dito po muna. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakinin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. So maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa amin, sa Team Realtor, at sa aking vlog, sa JLAD vlog. Maraming salamat po. At God bless po.